Masayang naglalaro sina Aya, Jen, Mara at Dean. Grabe naman kayo, palagi na akong taya, ang dadaya yun naman. Napapatalo ka na yata sa akin eh. Sige na, Jem, wag masyadong obvious. Uy, tara! Maglaro ulit tayo bago tumilip! Sige, tara! Naglaro ulit sila ng huling taya, pero hindi hinayaan ni Jen na maging taya si Aya. Maingat na dumadaan sa maliit na bintana si Jen upang umakyat sa bubungan. Pinagpagan ang upuan kung saan uupo. Ayan na, mahal na prinsesa, pwede ka nang umupo. Napakaganda pala ng mga bituin, no? Ang sarap nilang pagmasdan. Kahit marami sila, may isa talagang nabubukod tangi. Alam mo, Aya, hindi ko talaga gusto ang mga bituin. Para lang sila nagniningning paghangaan. Pero ang bulalakaw, kahit saglit, nagbibigay sila ng iwanag na totoo. Ha? Hindi kita maintindihan dyan kung ba't mas gusto mo pa ang bulalakaw. Dahil bumabagsak siya na walang hinihing kapalit. Kahit saglit, may liwanag siyang atin na hindi mo malilimutan. Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa barbero ng hating gabi doon sa labasan? Sabi ng mga matatanda, hindi raw siya tao. Isa siyang kaluluwa na naghahanap ng mga naliligaw na customer. Meron daw isang batang lalaki na mahilig magpagupit at napadaan doon sa shop. Ugat ang ilaw at tila may tao doon sa loob. Tapos, pagpasok na, medyo mabait naman ang barbero at agad siya minasikaso. Napansin lang niya na tahimik ang lugar at malamig ang hangin kahit wala namang ventilador. Habang ginugupitan ang batang lalaki, napansin niya sa salamin na walang refleksyon na barbero at siya lang ang nandoon. Dumingon ang batang lalaki at nang lingunin niya ito, nakangiti lang ang barbero na may maputang mukha. Gusto mo bang putulin lahat, Carlo? Sabi ng barbero habang nakahawak sa kanyang gunting na kumikislap. At biglang nawala ng ilaw na magising ang batang lalaki, nasa kalsada na siya, nanginginig at walang saplot sa ulo, pati ang kanyang buhok na wala na rin. Yan ba yung barberong mahawak ng gunting na sinasabi mo? Nandiyan ang sabi mo! Ah! Sa bubong kung saan sila nandoon nagpipiknik, naglabas ng assignment si Aya at nagpaturo kay Jen. Jen, hindi ko maintindihan ang math. Pwede bang ikaw ang sumagot? Kanina ko pa kasi ito titigan eh. Hindi naman kasi yan tinitignan. Sinasagutan yan, Aya. Hindi ko nga maintindihan. Ano magagawa ko? Akin na nga. Ayan na, mahal na prinsesa Aya. Tapos na po. Malaki ang ngiti na binigay ni Aya kay Jen matapos itong masagutan ang kanyang assignment. Nang biglang maging masama ang ihip ng panahon, tila parang malapit ng umulan, kaya naman kumuha ang mga magkakaibigan ng papel at lapis upang mag-drawing ng araw para hindi matuloy ang ulan. Ano ba yung ginuhit nyo? Parang di naman araw yan. Paano yung mapapatay ang ulan yan? Inggit ka lang. Kasi yung araw mo, parang bukol-bukol na higad. Ba't parang andaya naman ni Mara at Ding, Jen? Hindi ko na sila maintindihan. May mga araw kasi na silang dalawa lang ang lumalabas. Nasimulan akong mainis sa kanila. Hindi ko na sila papansinin. Isa walang bahala mo na lang sila. Baka may nagaganap na sa kanilang dalawa. Hayaan mo na sila. Kung may nagaganap man sa kanilang dalawa, masaya ako para sa kanila. Pero naiinis pa rin ako. Hindi na nila tayo pinapansin. May mga pangyayari kasi na kinakailangan magbago ang tao, Aya. Ay yung mga bagay na ginagawa natin dati ay hindi na mangyayari ulit. Kasi may kanya-kanya tayong desisyon at buhay ang mga tao. Masdan mo ang mga bituin. Ang dami-dami nila. Kumpul-kumpul at maningning. Pero parang hindi sila nakapagbibigay liwanag sa daigdig. Para nandyan lamang sila para purihin at hangaan. Para kapag lalo mong hinahangaan, ay lalo nagniningning, nagmamagaling, lalo nagyayabang. Kaya ayoko na mga bituin. Kung nagbibigay mo lang ng liwanag, kailangan mo lang suklian ng paghanga. Kaya ba mas gusto mo ang bulalakaw? Nakakita ka na ba ng bulalakaw? Iyon talaga ang gusto ko.
Maaaring saglit lang siya nagbibigay ng liwanag, pero katumbas naman iyon ng kanyang buhay. At bigla-bigla na lamang siyang maglalaho na para bang naghihinayang mapasalamatan. Maaaring sa kabilang dulo ng kalawakan siya himlay, ngunit makakasaka siyang babalik. Hindi natin alam kung kailan, pero pwedeng bukas, sa isang taon, o sa ibang panahon. Babalik siya habang nabubuhay ang daigdig sa dilim na mga bituin. Jen, may ibibigay pala ako. Graduation gift ko to para sa'yo. Napansin ko kasi luma na yung sombrero mo kaya binilhan kita ng bago. Salamat nga pala sa regalo mo ha. May bibigay din ako para sa'yo. Pero sa bahay mo na ito basahin. Bakit? Ano ba to? Ikaw ha? Basta sa bahay mo na ito basahin, nakakahiya kasi. Sige. CR mo na ako kasi kanina pa kasi ako na-judge. Dali-daling tumakbo si Aya papuntang CR, hindi para tumae, kundi para basahin ang sulat na binigay ni Jen. Excited na akong mag-college, Jen. Ikaw ba? Ano ba kunin mong kurso? Gusto ko sana mag-fine arts, pero ang gusto ng papa ko ay engineering. Wala na akong magagawa doon. Okay lang yan. Magaling ka naman sa mate. Ikaw, anong gusto mo kukunin? Gusto ko mag-medisina. Sabay tayo ha. Gusto ko rin sabay tayong papasok sa kolehiyo. Walang iwanan to ha. Pangako yan. Habang pumasok si Aya sa school, pasimple niyang tinitingnan ang mga estudyante. Nagbabaka sakaling makikita niya si Jen, pero walang Jen na nagpakita. Ni anino niya, wala siyang makita. Nakita ni Aya si Jen sa may kanto habang nakasuot ng sombrero. Kinalabit niya ito kaya napatingin sa kanya. Wow naman! Gumanda lalo ang mahal na prinsesa. Napakasipin mong tignan sa uniforme mong puti. Sa wakas, ang prinsesa Aya ay isa ngayong pinakamagandang doktora. Napakalabo mo naman. Di ba may kasunduan tayo na sa parehong universidad tayo papasok? Ba't ngayon sa iba ka ng universidad pumapasok? Hindi na ako nakaaral, nagtatrabaho na ako. Mas okay na nagtatrabaho, kumikita ka na, wala ka pang project at homework. Sa bahay, habang kumakain si Aya at ang kanyang ina, hindi niya napigilang magtanong sa kanyang ina. Nay, alam mo pa kung ano nangyari kina Jen po? Hindi pa ba nasabi sa ni Jen? Iniwan na sila ng kanyang tatay, kaya naman nagbago na ang lahat sa kaibigan mong anak. Hindi ko na kasi nakikita at nakausap si Jen, Nay. Hayaan mo na anak, magkakausap din kayo ni Jen. Mag-ingat ka dahil nagbago na siya. Natuto na siya maglaseng, manigarilyo at nagda-drugs na rin. Kaya mag-ingat ka anak. Umulan ng gabing umuwi si Aya galing sa eskwela. At nakita niya si Jen sa labas na nakatitig sa maliit na bintana sa kwarto ni Aya. Anong nangyari? Kamusta ka? Mabuti, ikaw. Mabuti din. Pasok ka na, baka maputikan pa yung uniform mo. Sayang, ang puti pa naman. Pasok ka muna. Ay, hindi na. Ibibigay ko lang to sa'yo. Malapit na pala dibo ko. Punta ka ha? Ay, may trabaho ako. Hindi pwedeng umabsent. Sige, una na ako. Pumasok si Aya sa bahay at binasa ang tulang binigay ni Jen sa kanya. Paulit-ulit niya itong binasa dahil hindi niya maintindihan ang tulang isinulat doon. At dahil sa galit ni Aya kay Jen, pumasok siya sa isang relasyon kahit hindi niya naman mahal, ay para lamang makalimutan ang nararamdaman kay Jen. Nakilala niya si Emil. Naging magkasintahan sila pero kalaunan din ay nagwakas. Dumating din sa buhay niya si Pete, ang lalaking minahal siya ng sobra, sinamba at pinagkaloob ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Lahat naman ginawa ko lahat ng gusto mo binigay ko dahil gusto kita para lang mapasaya ka. Tapos ngayon, sabihin mo hindi ka na masaya? Ganun-ganun lang yun? Ayoko na lukoy ang sarili ko, Pete. Masasaktan lang kita ka. Pinatagal itong relasyon na ito. Nasaktan mo na ako, Aya. Matagal na. Kung hindi ka rin mapapasakin, mabuti pa hindi ka na magpakinabangan ng iba. Sila ba yung sinasabi mong mga bituin, Jen? Sinaktan ako ni Pete. Jen, nasaan ka? Ba't ngayon kung kailan kailangan kita, hindi ka naman nagpapakita? Kaya mayroon lang sana ang bulalakaw, Jen. Gusto kong makita at
maranasan yung sinasabi mong bulalakaw. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nalimpungatan si Aya sa langit-ngit nang mabuksan ang bintana. Bumangon ito upang isara. Ngunit may biglang humatak sa kanya at tinakpan ang bibig at ilong nito. Wala itong magawang manlaban. Kinaumagahan na siyang nakabawi ng lakas at nagising. Buong lakas siyang lumabas ng kanyang kwarto at gustong puntahan si Jen. Pero napahinto siya sa may pintuan nang madatnan niya sina Mara at Ding kausap ang kanyang ina. Umiyak si Mara at si Ding naman ay nasa kanyang tabi at kinalma siya. Anong nangyari? Ba't umiyak ka, Mara? Anak, napakamatay si Jen. Natagpuan siyang may laslas at may putok sa kanyang ulo. Hindi totoo yan. Di ba kilala niya si Jen? Hindi magagawa ni Jen yun, di ba, Ding? Sagutin mo ako, Ding! Nawala ko si Jen! Nawala ka si Jen, Aya! Totoo ang sinasabi ng iyong ina! Hindi totoo. Wala ka si Jen. Mama, hindi mo na. Tatlong buwan na, Jen, simula na mangyari yun. Pero okay na ako ngayon, Jen. Nandito ako ngayon sa bubong kung saan saksi sa ating buhay ng kabataan natin. Kakatapos lang ng ulan, Jen, at pasensya na kung hindi ko napatay ang ulan. Hindi kinaya ng superpowers ko na mag-drawing ng araw. Basa pa ang bubong, Jen, pero sinapinan ko naman ito gamit ang sombrero mo. Oo, Jen, sombrero mo. Sa pagmamadali mo siguro ng gabing iyon, naiwan mo ang sombrerong regalo ko sa iyo ng graduation. Ang sarap sa bubong, Jen. Malamig. Kahit pinababa na ako ni Mama, hindi pa rin ako bumaba. Iyak nga siya ng iyak eh. Pero hindi ko siya pinapansin. Nakatanaw ako sa kalangitan at pinagmasdan ang pagpikit at pagdilat ng mga bituin habang dinarama ang pumipintig na buhay sa aking sinapupunan. Huwag kang mag-alala, Jen. Walang makakaalam nito. Tayong dalawa lang. Alam mo, sinasabi ng iba, simula daw nung mawala ka, naging ganito na daw ako. May mali ba sa ginawa ko, Jen? Nakita ko nga si Mama may kausap na lalaki at ang sabi ng mamang yun, nabaliw raw ako. Nakakatawa, no? Prinsesa Aya mo, baliw? Bakit, Jen? Baliw ba ang tawag nila sa buntis na gabi-gabi nasa bubungan at nag-aantay sa pagbagsak ng bulalakaw?